Magpapa-apekto ako dyan, matagal na akong hindi na commissioner o baka matagal na ako natigo sa pagpinansin mo. Kaya kailangan timbangin mo para tingnan mo, tama naman sinasabi nila o ano, minsan ginagara pala nila, okay lang sa akin. Magandang araw sa lahat. Carlos Sacamos po para sa isang lockdown episode. Dito na naman tayo kay actually this is our very first live episode. Episode tayo dati ng Zoom pero ngayon first live, and syempre dapat special guest rin tayo. And none other than Commissioner Willie Marcial na bansagan na once na bansagan Healing Commissioner. Feeling Commissioner. Yeah, but yun, I'm just going to ask five main questions. Siyempre may konting follow-up, but No five problem, main questions, parang first five. Kahit 10. Yun. Pero yun nga, ang una kong tanong ko, siyempre nagsimula ka, statistician ko. As a former statistician, did it ever in your wildest dreams, naisip mo na, or magkakaroon ng bagong stat na 4-point shot? Wala. Ang panahon ko, grade 2 pa ako noon nasa 980s. So wala, 3 points, wala lang. Hindi ko naisip na magkaka 4 point na nangyayari ngayon na nakita nga namin. Explain ko lang, ang PBA dynamic yan, bagong innovation. Sa tingin namin, ma-excite ang mga fans. Ginawa namin sa Japan with the governors, well represented. Unanimous, okay lahat, walang kumontra, pati kami, PBA. Nakikita namin na magandang innovation. Kaya nilagay natin. Pero ngayon nga, as a former statistician, tingin mo gaano mahihirapan yung mga bagong statistician ngayon na mag-record ng bagong stat? Although, syempre maganda na technology ngayon, but tingin mo sobrang dami magbabago sa dynamics ng not just statisticians, but in the league overall? Yung stats yan, attempt at made lang yan Sa makikita mo, titingnan mo lang yung senyas ng referee. Kung 3 o 4, so makikita mo attempt made, attempt miss. So yun lang ang gagawin mo. Pero yun nga, sa technology ngayon, kailangan natin baguhin. Baguhin natin yung sistema. Yung 4-point shot na. So madaming mangyayari. So, yun ang ginagawa natin ngayon. May natanong naalala ko lang kung nakita ko yung tanong ni former player, si Alex Cabagnot. Yung record daw ba ni Marshall Lassiter na, di ba hinabol niya sa number 1 sa all-time 3-point list. Panibagong stat siya, so hindi siya magka-count as 3-point. As of now, kasi magmi-meeting pa kami, pero sa akin opinion lang, yung 4-point play, yung 4-point, yan for this season. Okay? So pag maganda, successful, dire-diretso natin. Pag hindi, i-tweak natin o whatever, o pwede natin mawala. Pwede natin tanggalin. So yung 4-point, kung titira si Marcio sa akin, counted as 3-point. Kasi, halimbawa, wag naman, mawala, nasa 3-point area na rin siya Diba? So counted sa akin as a 3-point dahil sa may hinahabol sa record. Kasi pwede natin mawala yun Pwede para in fairness naman sa mga umaabot ng record. Tapos, tingnan natin kung after a year, kung successful ano nang gagawin natin sa stats na yun. Pero lalagyan natin ng asterisk, palagay ko, pag nangyari kay Marcio. So parang double stats ako for now. As of now. Pero pag na-hit, alam ko, 10 o 12 3 points na lang ang kulang ni Marcio, counted natin yun as 3. Parang siya, exemption, special kasi... As of now, yes. As of now. Diba? Okay. So yun, my next main question, sigurado nakakabasa ka ng mga negative comments sa online, mga bashers. At sigurado, most of them pinapalampas mo lang. But meron ka bang nakitang comment ever na medyo naapektuhan ka
Lagi, pag nagbabasa ka naman talaga, kahit sino naman tao, maapektuhan ka. Dahil kasi yan din yung forum ng mga netizens natin na paglabas, at yung ano nila sa loob, kasi hindi naman sila nakikita, pwede sabihin, tatanggapin mo lang yun. As kasama sa trabaho yun eh. So kailangan tanggapin mo, tama ba sila, okay ba sila, positive o negative, tingnan mo. Kung magpapa-apekto ako dyan, matagal na akong hindi na commissioner o baka matagal na ako natigo sa pagpinansin mo. Kaya kailangan timbangin mo para tingnan mo, tama naman sinasabi nila o ano, minsan ginagara pala nila, okay lang sa akin. So yun nga, congrats pala sa on your renewal of the contract. Thank you. And yun, speaking more about the Fanscom, kilala ka na ikaw po yung nagsasabi na umupo ka sa mga upper box para ma-feel yung yung sentiment ng general public. Sa times na ginagawa mo yun, ano ang conversation sa isang fan na pinaka-naantig ka? Usap ko isang fan. Kumusta ka na? Iba't iba to. Sa call center ako, dati twice a week ako nanonood ng game. Ngayon, once a week lang ako. Bakit? Economics. May isang fan ako nakausap. Merong, sabi ko, ano sa tingin mo sa PBA? 100 pamasahe ko. 100 yung pagkain ko. Yung ticket, less than 100 o 100. So, average yung 300 pesos kung bibili ko lang ng bigas. So, yun ang mga nahihirapan ako. Yung iba naman, dati, pag-areneta, nandun sila. Pero yung mga tiga-South, mag-iintay na lang sa MOA. Yung ibang tiga-North, mag-iintay na lang sa Araneta. Kasi traffic. At yun nga, yung pamasahe, yung oras, kunwari, tiga-Kalood ka, papuntang MOA, bago ka din makabalik. Diba? So, at yun nga, sa akin, economics. Doon medyo nahihirapan yung mga fans. At doon naantig yung puso ko na, yun nga, kaya binabaan din naman natin, kung nalaman ko, binabaan naman natin yung mga prices. Katulad ngayon, may mga promos tayo. At may anong suggestion naman ng fan na nakausap mo na inaksyonan mo agad? Meron bang ganun? Wala naman. Wala naman nagsabi sa akin ng Pero lagi sila, salamat, lalo sila ng COVID, may PBA, yun lang. Nakakatuwa yun, mga ganong sentimiento. At may fan na nakasama ko nakita kami sa MOA, binigyan ako ng Rosario. From Norte. Ito Rosario, blessed na. Dala-dala ko lagi. Nandito lagi sa akin. Hindi ko mapapakita ko kasi. Yan, sige ikaw. Lagi ko dala to. Lagi naman ako may rosary. Lagi ako may rosary sa akin. Pero ito yung binigay niya. Binalot ko sa plastic. Kailan binigyan ko? Isang taon na or Lampas sa siguro isang taon. So, lagi naman ako may Lucky Charm. Hindi. Lagi naman ako may dalang rosary ito. Pero yung binigay niya sa akin, nilagay ko sa plastic. Lagi kong dala yun. Kahit saan. Ma-abroad, out of town, kahit nandito ako sa Manila. Lagi kong dala. What does that remind you? Naraman ko yung mga fans na nagmamalaki sa akin sa PBA, na gusto din na tulungan ng PBA. So, makikita mo yung pag-aalaga ng fan sa'yo. So, di ba, ang laking, matutuwa ka at hindi mo alam kung paano. Hindi ko nga alam, may kasama pa siyang bata. So, salamat. Talagang salamat. Next main question. Marami rin din nakakalam your late dad, Rogelio, was a doctor. So, did you ever think, or did he try to convince you na same line of work kayo? And if you were not a commissioner, tingin mo mapupunta ka sa same line of work sa medicine?
BS Bio ako. So sinusundan ko tatay ko. Ang hirap ng medicine. Nangayaw ako sa medicine. Buti na lang may konting nagano kami ng negosyo. Ako, sa akin, pang sarili negosyo. Hanggang, yun nga, napunta ako sa PBA. Yung barkada ko si Jimmy Quintana, na kami tiga Project 6. Sila may hawak ng stats. Ina Fred Luarca nung araw. Okay. So, kinuha nila ako, tinignan ko, okay. Tapos hanggang dinesign ko yung referee stats. Hanggang nakapunta ko sa TV. Dire-diretso. Talagang gusto ko na rin ng basketball. Kasi, one, gusto mo na yung trabaho mo, nakakapanood ka pa ng libre, at nandun ka mismo sa harapan. So, swerte ako. Swerte talaga yung nangyari sa akin. Yung dad mo, Kom, di ba parang may bansag siya na doktor ng bayan. Di mo parang ganon din ba ikaw as a commissioner na parang commissioner ng bayan naman na pwede mo ba i-relate yun sa... Hindi. Yung dad ko, malapit sa tao. Yun nga, nawala siya. Hindi ako masyadong malungkot, sobrang lungkot. Hindi ako naiyak na nawala siya. Kasi pero yung mga sinasabi sa akin ng mga pasyente niya, yun, doon ako naiiyak. Sana nga matularan ko kahit konti yung ginawa ng tatay ko. Pero sabihin ko sa iyo, yung tatay ko, numero 1, huwag kang mag-commissioner. Sabi sa akin, huwag kang mag-commissioner. Hindi talaga. Talagang wala naman talaga akong balak. Wala talaga akong mag-anong commissioner. Kundi sinabi ng lolo ko na nag-alaga sa kanya. Once in a lifetime yung Willie, kuhanin mo yan. Pride ng pamilya natin. Sinabi ko sa tatay ko, wala siyang nagawa. Kaya na-embrace ko yung commissionership. And now you're one of the longest tenured na. No, sana. Kung nagdire-diretso, longest time. So ngayon, Kom, unlike before, medyo reluctant ka, medyo hindi mo gusto maging commissioner. Now, do you embrace it? Kailangan. Lalo sa nag-COVID, na hindi mo akalain na magagawa natin. Yung nakita mo yung pakikisama ng teams, coaches, players, lalo sa mga owners, na napakiusapan natin na magdire-diretso. Ang laking ng utang na loob ko sa mga yan. Pati sa inyo sa mga media, lahat ng personnel sa PBA, ang laking bagay, pati yung mga staff ko na, pwede mo, 2 buwan, 3 buwan kami doon sa, para kang ang hirap pala talaga, parang OFW. So nakikita ko na kung gaano kahirap. So, maswerte ako kasi kilala ko lahat ng mga tao. Advantage ko yun, disadvantage ko din yun. Kilala ko lahat ng mga tao. Okay. And last, syempre final question. Kom, marami rin din nakakalam, but your son, Robin, plays in the Batang Rex, PBA. So, gaano ka ka-proud sa kanya at pag lumaki siya at gusto niya maging PBA player in the future or pro player, ano ang maging advice mo sa kanya? Sa akin, natutuwa ako, nagbabasketball siya. Kahit papano, nakakatuwa. Kung anong gusto niya, kurso, player, o kung anong gusto niya, doktor, lawyer, o sana, makatapos lang siya ng pag-aaral. Tuwan-tuwa na ako. Maraming salamat. Thank you very much. Salamat.